kasal na magaganap. Nako, sa simula lang yan, magkakabalikan din niya. Huwag mo nang babalikan yan or else magiging kwento ka na lang. Ito naman si Jam. Pakita, nagpa-interview siya, humingi siya ng tawag at gusto pa rin niyang pakasalan. Na nakulong siya sa Cebu. Ano ba ginawa ni Baron? Sa Mandawi, Cebu ito nangyari. Anyway. Ay, nakakaloka, may ganyang mugshot. Eh ngayon, ang isa na sa mga magiging judge ay si Catherine Bernardo. Di ba? Meron nang nagbabanta kay Romy. Sabi, ay subukan mo lang. Ready ang solid supporters na ibas ka. Grabe! As in, grabe! Tapos na ang February. Ang bilis, ano? March na, sa linggo, sa Sabado o linggo. 3 days na lang. Pero kami tuloy-tuloy pa rin tayo rito. Ang inyong Fab 4 na live na naman ngayong araw ng Lunes. Sigurado ka Lunes ngayon? Lunes ngayon na. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. At ako po ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus. Hindi ako nabibingi. At of course, ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Palakpakan! Dami na naghihintay na. Bigla naman ako nabingi. Lakas pa lang. Wala ko narinig Jetro. Nawala daw si PhD. Tayo ay sa pelikulang Bingi. Dahil dyan ay nagpapasalamat po muna kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung iba pa natin mga showbiz-related content. Road to ano na ba tayo? 200,000! Tama ba? Oo! Dahil naka 100,000 na tayo. Congratulations at maraming salamat sa ating mga kamarites na talagang hindi tayo iniiwan at talagang tutok. Oh, ito na, dami-dami na ng waiting. Ang dami agad. Waiting in vain. Pagsabog kasi ating mga heads, alam nyo naman. At nakakatawa ha, mga headline pa lang, may mga question mark pa lang yan. Pero sinasagot na at ninangarag na tayo ng mga kamarites. Masyado na silang mainit ang ulo. Kanya-kanyang opinion. Hindi pa natin didiscuss pero may mga opinion na sila. Grabe. True. Pero maganda po yan. Welcome po yan. Welcome po yan. Wala nang problema. At ito na po, isang linggong Chismis! Ito. Okay. Andy Eigenman at filmer Alipayo, sabay na nagpatattoo, Mr. Fu. Yes, eto na. Pagkatapos maging issue yung couple tattoo ni noong kanyang kaibigan na surfer at si Philmar na kinabwisit ni Andy nung una. Eto na. Biglang lumabas pa nga yung issue na nagpabura. Pero sabi ni PhD, fake news yon. Yung pinabura ni Philmar yung tattoo nila nung friend. Bakit ito yung tinatakpan nasa bandang kanan? Yan yung tattoo niya na may kakopol. Yung ano ba yan? 212? Ano ba? Basta 224. whatever. Basta yung may number. Anyway, so biglang yung tattoo shop, nag-post sila na parang... Same tattoo shop. Hindi, parang iba. Ibang tattoo shop. Ibang babae yun, tinuloy babae, grabe Parang sahod na sahod niya yun. Tsaka buong itim yung braso niya. May usong ganyan na tattoo, yung black lang. Anyway, so eto na. Nag-post sila na parang nagpasalamat sila doon sa power couple na sila Philmar. Yan ang term nila. Tapos, na si Andy nga tsaka si Philmar. So akala ng mga tao, couple tattoo. Pareho. Pero hindi pala. Hindi sinabi ko ano yung tattoo na itinattoo kay Philmar, pero si Andy naman ay nag-post kung ano yung pinatattoo niya. Ang pinatattoo niya sa sa braso niya sa likod ay palm leaf na kanyang parang tribute sa kanyang nanay na mayapang nanay na si Miss Jacqueline Jose. Kaya para kasi magpo-first, ang bilis no? First year. Ngayon March. Tama ba? March. Tama. Parang gano'n. Bilis. So syempre, nagbigay siya ng tribute sa kanyang nanay at yung simbolo ng palm leaf ay si Miss Jacqueline nga daw. So hindi naman sinabi kung ano yung kay Philmar, pero apparently hindi siya couple na tattoo. Nagsabay lang sila sa pagpapatattoo.
Iyon. So maganda naman yung magbibigay ng tribute sa nanay. Maganda naman yon bilang napaka-espesyal ng nanay niya sa kanya. Ayan Pak. Parang yan ata ang, yun ba yung sa trophy ng Cannes? Ang dami niya. Oh, yeah. Diba? Siguro ang tattoo, no, parang addicting din, no? Actually, Once you start, ako akala ko hanggang isa lang ako. o ilan na? Dalawa na. So makakailan. Hinahanap mo, no? Hinahanap. Parang. Pero kung maliliit Ikaw ba lang. meron din? Wala. Ako din, hindi ko talaga, Dahil dyan. Injection nga lang, napapagod na. Kaya, Takot na ako. Ako takot din ako sa injection. Pero Pero kineri mo. kineri ko to. In fairness. Ay, kung si sino yung apo, something yung Wang-od. Wang-od. o yung hinahawakan ka habang tinatatuan. Natakot, ang layo eh. Pero carry mo yun kung gusto mo, kung ano. Oo, kasi nakakatakot lang. Pero ang concern ko doon ang layo. Pero kung si Wang-od ang maggaganon sa akin, bro. Para ka lang namasyal. Si Wang-od nga. Si Wang-od mismo, oo naman. Okay lang, Lang naman yata period lang. Parang gano'n. Hindi ginaganon yun. At dahil Mga bato. dyan. So, okay lang na hinihipo-hipo ka niya. Oo naman. Dukutin pa yan. Grabe! Oo naman, no? Ano na yun, no? Historic icon. Ano ba? Lahat ba lang hinihipo niya, no? Oo. Ano lang yun? Ano lang Playtime yun, niya lang yun. Carry lang. Playtime siya. Lola na yun, 108. Ano ba? Huwag mo nang ipagkait. Ay, nako! Ipagkakait mo pa ba sa 108? Hindi mag-aaral ako sa kanya. Pero hindi. Ang ngayon daw parang parang may mga nababasa ako na kesyo. Parang Yun lang nasa naman echo. pala. Di okay na. Nagpatattoo na. Sila naman. Parang ganon. Di ba? Nakakaloka na. Okay na rin yun na may at least natabunan yung kasi tribute naman sa nanay. Maloka tayo kung nagpatattoo tas couple tattoo din. Pero yun nga, hindi sila nagko-couple tattoo pala. Yun nga akala ng iba nagpa-couple Parang tattoo. hindi wala kasi ewan ko lang kung magpapalm. Nagkasabay din siguro. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Pero I mean, okay na din siguro na hindi mo na masyadong ma-okray kasi nga tribute niya yun sa nanay niya. Bagay. Pero kung pero may mga lang okay pa rin talaga. pero kung nag-couple tattoo din sila. Doon ma-o-okray sila. Ma-okray din sila. I-check Eto na na lang nga. natin kung ano yung tattoo ni Vilmar. Ito na nga, speak of Andy Eigenman, nagpasakloro daw sa mga lalaking kapatid at pinsan. Ano ito? Correct. Kasi nga after nga nang pumutok yung issue, pagkabalik dito ni na Tita Rosemary Hill at Tito Eddie Mesa, tama. Pinasyal naman sila ni Michael de Mesa, yung panganay na anak niya. Tapos napag-usapan, ito na namang issue na ito ni Andy na di umano nga, isa sa mga reasons kung ba't daw parang napadali yung pagpa-patch up, parang may nagkwento lang na, lumagot ka dyan. Puro mga barako, mga kapatid niya at saka mga pinsan. Mula ka na kay Sid Lucero, kina Gabi Eigenman, sino pa ba? Basta marami pa. Ryan Eigenman. Yung tatlong anak ni Miss Gina, tatlong lalaki yun, di ba? Plus mga iba pang pinsan nila at kamag-anak at kapatid niya si Sid. Na, alam mo naman, puro barako din. Alam na kung sakasakali daw na masaktan or maulit yung pangyayari, may paglalagyan daw itong si Vilmar. So may mga ganun chika. Natawa lang ako kasi di ba ang saya ng mga pamilya nila. Pagkabaga napanood natin yung, ang laki dami-dami, At ang lalaki nila, hello. Yun na. Lagi ko nakikita yung wife ni sa TikTok. TikTok ba? Basta sa mga reels, yung asawa ni Michael de Mesa ngayon. Ay, matibag talaga yung siya. Ano siya? Dati siyang Dancer. Oo, parang ano ba siya? Ay, anak na nila siguro to, no? Yung Ang anak nila ay si Stevie. Ay, hindi itong babaeng itong Oo, yung kasama ni Lola at ni Lolo sa Siargao. Yan, si Stevie. Anak ni na yan, sorry. Anak ni Michael de Mesa at saka ng kanyang wife. Yun. Etong naka-shades, Yung naka-shades, si Max Eigenman. Etong naka-white, yung asawa dati ni Mark Hill. Wala dyan. Wala. Sino yan? Ito ba sinasabi mo? Irene yung mali. Hindi, wala. Hindi nga ako familiar dito sa... Si Michael na lang palang naiwang anak nila, no? Kasi wala na si Mark sa si Sherry, ano? Oo. Tatlo Ayun. lang. Ito, hindi ako familiar dito sa katabi ni Miss Rosemary Rosemary. Hill. Kamukha nung dating asawa ni Yung Miss nakalong. Mark Hill. Yung maliit. Sino? Itong nakaputi, ito. Oo.
ano yun? Ang laki ng pamilya nila, Sa no? Irene yun, di ba? Oo, si Irene yun, hindi. Irene Celebre, iba yun. Oo, Celebre yun. Maputi. Doon, sa kanya ako hindi familiar. Well, anyway, dapat lang anyway, talaga yan. siguro matakot si Filmar, no? Kahit sabihin mo hindi, Talaga ba? Sino ba nagsabi doon nun? Hindi, napag-usapan ng netizens nung pumutok yung issue na si Tita Rosemary at saka si Mike, pumunta na doon. Trinit ni Michael de Mesa, tapos napag-usapan yung usapan kay Andy na, wala Andy, tigilan mo tong ganito kadadaming pamilya, lagot ka sa kapatid at mga pinsan na lalaki. Correct. Actually, kahit hindi yung mga lalaki, lahat yan, yung boom ang kanay. Pero parang hindi naman sila nakingelan. Kasi nga, di ba nakausap ko si Gabby recently? Si Gabby pa ang pinaka close kay kay Andy. Andy. Siguro depende sa issue. Sitwasyon, yes. Oo. Lumahimik May tuloy. masasabi pa. Anyway, yun lang. Close siyang kay Gabi. Yun na lang. Di ba? Talaga na, buti na pagilang ka ron. Huwag ka na, no? Grabe. Okay. Eto na mga kaibigan. Eto, Lobby po. Mukhang pa din ang tawag sa panagbenga sa Baguio City at nagpasiklab siya sa Flower Festival. Oo. Imbitahan tinanong ko, nakita ko siya kasama siya sa parada dun sa Panagbenga. produkto niya sa Panagbenga. Sa Baguio At habang City yan. may pinadalang video yung manager na si Fred na may sumisigaw nga ng pangalan Mokang. Yan yung karakter niya sa Batang Quiapo. Oh, yan. Di Pero ba yan patay na siya? siya. Ang gaw ni Bakla. Wait, sa Panagbenga niya sinuot siya? Ang taray niya. Di ba? Oo. Hindi siya nilamig. At saka bagay sa kanya, para siyang beauty queen talaga dyan, no? Talaga, ang ganda ng pagkakakeri nun. Nakita ko din yung picture sa Oo, di ba? Oo nga, yun ang sinuot niya. Ang Kasi yung taray. flower. Ang taray talaga ni Lovie po. Ang ganda. Model-model naman talaga. Oh. Yes, yung Ang para... hirap dali ng gown na yan kung hindi ka maganda magdala. True. Tingin ko Yun po. Yun lang. Hindi, nakakatuwa kasi yan. Parang naalala ko din doon. Lumagay nga sa kanya yan, no? Si Senator Lito Lapid din, pag nangangampanya sa Parting Baguio. Visayas, Mindanao, pangalan din na Supremo ang sinisigaw ng mga tao. Kaya yung mga ibang artista daw ayaw sumabay sa kanya kasi laging Supremo ang naririnig. Siyempre, dahil nga. Ay identified yung Supremo kay Lito Lapid. Parang si Mokang identified kay Lobby I think po. kasi yun ang last serye ni Lovie Yes. pala. Oo. Kumbaga wala pang pumapalit. Usually ganun eh. Pero kung nagkaroon yan ng follow-up after BQ, malay natin. Pero kung hindi mag-re-registro, Yes, yes, yeah. gagawa. Oh, di Parang, ba? parang si Coco Martin, tanggol. Lahat ng mga tao, tanggol ang May tawag sa balita kanya. tayo sa Panagbenga na Oh, last why not? weekend yun. Na-invite di ba? tayo Kailangan doon. talaga. Andun ako. Ano ba talaga? Hindi kasi parang... Sabi ko, na-invite ba tayo doon? Hindi ako na-inform. Oo, na-invite si Marites. Ay, Di ba siya may tao ng festival naman yung kailangan. Kaya kung meron correct. artista, di ba? Ay, mananaghili ang ibang lugar, Ay, bayan. wala namang artistang ni-invite, ano? May fairness ha. Bilis siya nakaano doon. Pero bongga yung Panagbenga, yung mga ang gagwapo ng mga nagsasayaw ng igorot. Hindi, maraming taon na yes. yung mga igurot na nagsasayaw Yes. na lalaki ay ang kagugwapo at ang kikinis ng puwet. Yes, correct. Ako rin, pag mga video, pag tumatambog ng buwan, tiniting, ay, ang kikinis na ng mga puwet. Alam mo na. Talibog tayo doon. Hindi, totoo nga, hindi. In fairness Diba? sa mga igurot ngayon. May nag-guest ako sa WTFU na igurot. Nakaganon. No, ang sexy niya. Ang sexy niya. Baka doon nagpunta si Sean. Saan? Nag-igurot din siya, kaya siya wala. Talaga. Only. Yung igurot na nilalagay doon sa barrel. Nilalagay doon sa barrel tapos yung bubuksan na ganon. Ay, ako, di ba? Tapos, May gumagano na bigla. Grabe kayo. Ewan. Basta congratulations, successful na Panagbenga Festival. Oh, buti ka pa na-imbita ha. Naimbita ako. I was there. Ay, was there. kaya pala may flower ka ngayon. Bakit wala kang dalang ano? Basan man lang dyan ang Everlasting. Yes. Walang kahit man lang Wala ka man lang walang flower. pa-kimchu. Para kay Cruz, mahilig si Rose sa mga bulaklak. Alam mo naman ito, flower arranger. Ay, i-arrange yung damit ni Lobby. Ang ganda nga ako eh. Ito lang yung beauty ni Lovie, pang international. Totoo. Di ba? Yung napanood ko nga yung Screen Actors Guild Awards. Oh, Wow, kanina. Pag napanood inisip ko, kanina. di ba kanina Yes. sa Netflix Live, sabi ko inisip ko, ano siya, yung parang sana meron Pilipino. Kasi yung mga meron ng mga Yeah, may- Chinese, may yeah. Taiwanese, meron. Pero sana may Pilipino na tayong representative. Pero hindi ko doon. tinapos yung ano kasi yung binibigyan ng Lifetime Achievement Award sa Jane Fonda. Ang haba ng kunan ng lola mo. Pinoff ko na. Sabi malilita ko sa lakad. Ay, ito nga sabi ni Reggie Luis, Lobby Post gown is by
Aaron Montoya. Miss po siya ng Atelier Montoya. Montoya, o gawan nyo naman kami Yun. dyan. Yun yung gumawa pala. Atelier, Take Montoya. note of that name. Correct. Na-check na ba yung ating echo? Kasi ang hirap din gawin ng gown ni Labi na ano eh. Oo, parang mga petals siya. Kung Paano hindi ka tatayo? Kung hindi ka magaling, yes. Pwede kasi hindi siya tumayo, pwede siyang tama ka, bagsak, diba? o hindi niya Baksak. makukuha. Okay. Magaling siya magpatayo. Ay, nagagaling ka si Jetro. Si Montoya. Sabi niya, ano ba pinag-uusapan niya? Oo. Sabi nila. Ang tagal niya sa Hindi mo naabutan si Demi Moore nung tinanggap Next niya ang award item niya. mo, nakikiusap No, sila. nakikiusap na. Ito nagagaling na si Jetro, si Drex. Ito ang movies ni FPJ, balik GMA simula sa March. At maapektuhan kaya ang Batang Quiapo ni Coco Martin. Sagutin mo yan, dami nagtatanong sa'yo sa Oo nga, text. hindi malay ko mo. Pakailan ko sa kanila. Basta sa March po, nakahuli ng GMA yung rights sa pelikula ni FPJ. Lahat ng movies ni FPJ. Na unang pinalabas sa GMA. Yung FPJ sa GMA yan nung araw eh. Oo nga. Pero nung Sunday araw. yan eh. Ay, ewan ko lang Tuwing noon. linggo. Oo. Parang hapon. March 3 yung date nila, alam ko kung totoo eh. March 3 is Monday. Oh, ewan ko, hindi natin alam mo naman ng programming ng GMA, pabago-bago. Hindi pero sa dami kasi ng pelikula, parang kaya ng daily. Kaya ba? Oo na. Hindi Yan rin. yung kasi paulit-ulit. Mauubos naman yun, paulit-ulit na. Ang dami ko nga pelikulang mga 10 beses ko na. Correct. Pero kahit sobrang dami ng movie ni Pinapanood pa rin eh. hindi pa rin carry ng daily. Tsaka everyday. parang mahilig pa rin panoorin, lalo na yung mga kabataan ngayon. Gusto pa rin nilang panoorin. Ako nga gustong panoorin yung mga sampagita LBN pa rin. Correct. Mga black and white? Oo. Oo, meron pa sa GMA, Bet na bet paminsan-minsan ko na yung mga lang. yun. Iyo, be. So, sagutin mo, maapektuhan ba? Kung paano na yun eh. Ba't galit ka, Amber? Ba't ka ano? So, nakakaloka kasi yung nabasa ko text. Sabi niya, ano bang inuunahan nyo? Pinangingalaman, hindi naman taas-taas ng rating. Naka 1 million something chuchuchu. Ganun agad ang reaksyon. Ayaw mo din sila. Ayaw mo sila. Basta, Hindi, kailangan i-address natin. Sagutin mo, maapektuhan ba? Oh. hindi, di ba, parang after Batang kaya, ano ba Batang Divisoria naman? Hindi. Kasi nga wala, di ba, kasunod dami sila movie ng ni ano eh. ano. Ay, hindi, bakit? Kanino mapupunta yon? Hindi Sino movies ba lang, mga- pero yung Oo. right siguro ng ibang Pagka ganun titles. ba, pag Hindi ba natin nakuha alam, ng hindi ganun. GMA, let's say yung Buong rights. to air the movie. Oh, to ni air. FEG, oo. Hindi ibig sabihin yata no, na sila din Ay, yung hindi may natin right alam eh. to make an adaptation. Oo, yung Iba mga na- titles baka ng iba ano. naman ang kontrata ng adaptation. Hindi, baka, Yes. hindi ako nasa isip ko, baka naman, meron ng agreement. O sige, last nyo na yan. Posible, last na yung diba? Batang Quiapo. Pero sa amin na yung, The height last nyo na yan. Lilipat na si Coco sa Hindi, iibahin na ni Echo. Siyempre, after Batang Quiapo, what's next, di ba? Baka naman may mga ibang titles pa na i-award na kay Nako. Oo, pwede din. Prior to this. sagutin nyo. Ako na sumasagot eh. Item mo yan eh. Baka naman panday. For lack of. Panday, di ba nasa Hindi, jet? ang panday kasi hindi naman si Coco ang gumawa. Sa TV, pero sa movie Sa ginawa movie. niya. Oo. Sa TV. Oo, na hindi nga kumita sa That's MMFF. rare to see. Ay, di ba? Oh, pwede Hindi naman masyado. i-stretch pa yung panday, di ba? Oo, mayroon nga, di ba? Nagpanday nga si Bong Revilla. Meron pa yung mga puno na ang Oo, salot. doon lumabas pa ako doon. Pero ano naman yung mga yun, hindi naman pang-action na ano. Hindi ka magpuno na ang salot. FPJ din yun. FPJ. Madami, oo. Hindi Pero Garcia. parang drama-drama din kasi yun. Eh, iniiba nga nila eh. Itong ang Batang Quiapo kung saan nakarating, no? Di ba napunta ng Divisoria? Di ba yung original na Batang Quiapo, Marisol Soriano? Oo, sa movie. Oo, sa movie. Tama, tigilan na natin yan. Eh, ikaw walang balita niya eh. Gusto ko siya. Gusto ko siya. Ito, Carlos Agassi, naglitanya sa Sogmed. Uy, malayo ka pa yan pa, oh. Ayun, Ayun, no. oh. Tama siya. Tama siya. Ay, nako. Mamaya mag-ano itong dalawang to. Magsataksa ka na dito. Nako. Ilayo nyo ito. Ilayo nyo ito mga Ay, baso. ay, baka naman ano. Ilayo niya yung baso, baka gano'n yung baso, tapos gano'n. Magkasabuyan ng ano. Oh my goodness. Naku, hindi pwede. Magdala ng dugo rito, nakaputi si Rose. Ano ba? Ano mga tayo, may logo girl na Sabuyan niya. Dito na ako nakatingin. Di ba dalawang Jillian, logo girl? Pag sinaboy ako yung original sa yung peke. Uy, may Tapos- DNA ngayon na inaayos. Tapos sa ganyan. Tapos Doon si sa ano, series. ang lumabas na lumabas sa isang Jillian, si Merton sa Rosa. Ay, si Myrtle. Hindi diba? sila nakaka-relate. Pero baka huli na to ni Myrtle, ha? Bakit?
Nakakatakot naman yung huli na. Ano, bakit? Alam mo, me and Mike. Big. Magpapakasal na. Hindi. Hindi, parang narinig-rinig ko lang. Kasi yata parang... Sige, tawid mo yan. Gusto kasi Sige, tawid mo. Kasi hindi mo lang kami. Tawid mo yan. Itawid mo. Hindi pa. Kahit wala sa line-up ng music Itawid mo. Itawid mo. Nagot ako nito. Exclusive! Only from Maritas University, PhD! Ulit namin ang tanong, bakit sa tingin mo huli na ni Myrtle Sarosa Hindi, ito? narinig-rinig ko lang. Okay, sige, Dahil, wala pang confirmation, diba? Mukha mas gusto na mag-focus ni Myrtle muna dun sa kanyang yun, di ba? She's more into Costume. content, gaming. Ang feeling ko napakalaki ng kinikitan niya dyan. Oo naman. Pero hindi ba may kontrata siya sa Sparkle? Yeah. Pero pwedeng I-hold muna. baka ganun. hold muna or baka yun ang Parang hindi ka nagsasabi ng totoo. Parang hindi naman totoo yan. Hindi lahat ng narinig niya kinikwento niya ngayon. Parang edited version. Hayaan nyo na. Pag talagang Alam ko si Paul ang editor, hindi ikaw. Mamaya, meron. Hindi, totoo. Ganun na nga. Ito na, magbalitan na tayo ito. Carlos Pero malay Agassi. nyo kasi magbago, di ba? Naglita niya sa Sogmed tungkol sa mga dating kagrupo. Prof, ano Oo, litaw umalat niya? yun nung Ikaw yan, weekend, no? kahapon. Ay, hindi pa naman na araw, ba't naglilitaan niya na siya? Ayun na nga eh. Hindi napanood ko yan. Ang dami nagtatanong sa kanya kung nangungumusta, kung may sakit ba siya, bakit siya nawala sa showbiz. Grabe yung mga pasabog niya. Pero lagi niya sinasabi ganun daw talaga ang buhay. Like for instance, ano na pong nangyari sa career niyo? Active ka pa ba? Bla bla bla. Tapos sinabi niya na, yun nga, minsan daw may mga offer na hindi maganda ang role, mababa ang bayad. Minsan naman okay ang bayad, hindi naman maganda yung role, may mga ganun siya. Pero ang nakaka-intriga sa lahat nung sinabi niyang nag-share siya na there was one time daw na chinat niya or parang binessage niya yung mga dati niya kasama sa The Hawks dahil meron siyang ilalabas na kanta kasi di ba producer music video. Sinin lang daw lahat. Nakakasad naman. Yes, sinin lang daw lahat ng mga kagrupo niya. Tapos sinabi niya na, pero ang kadugtong niya, ganun talaga ang buhay, hindi mo na panahon ngayon, bla 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 bla. So ang dami-dami series yung mga ginawa niya. Kaya yung netizen nakisimpatiya sa kanya. Panoorin natin yung video. Totoo din naman yung sabi niya eh. Sige. Panoorin muna natin. Ilan lang yan? Guys, nakikita pa ba kayo ng mga dati mong kagrupo na The Hanks? Guys, kaya nga nabuwag kasi gusto ng kanya-kanyang career ng iba. Kasi pag group, pantay-pantay kami sa lahat eh. Sa exposure, sa DF, sa career. Wala kasi parang ako, ano pala. iba. Parang nabuwag, ganun na nga yung nangyari. Hindi, wala na talaga. Kahit nung napilayan ako, wala nag-check sa akin. Pero hindi masama yun, okay lang, ganun talaga ang Napanood ko buhay. yan. Naalala ko nga, nasa stage ako, hindi ko concert. Babayaran raw nila ako para mag-kiss. Ako hindi. Brother kita, kuya ko kayo lahat, ako pinakabata. Tara, walang bayad. I'll do it for you, my bro. So ginawa ko. Tapos ito na, nung gumawa ko ng BLT, marami akong minessage para lumabas sa music video. Scene. Kasi kita-kita kami nung birthday ni Mr. M. Siyempre, showbiz, hi guys! Pinati pa nila ako lahat. Siya unang bumati. Sabi ni Sharita, ibang-iba talaga sa showbiz tsaka real life. Ganun talaga ang buhay, guys. Pero hindi masama yun. Ganun talaga eh. That's life. Di ba? Kung baga makakakompetensya kami, ayaw nila makabalik ako. So tama kayo, mali ako. Walang hatred, that's just love. I'm not sure. Di ba narinig mo? Punong-puno ng Scene beauty Scene siya. lang. Tapos nung kita-kita daw sila nung last birthday ni Mr. M, binati pa siya. Tapos parang wala lang nangyari. Ganun talaga ang showbiz. After niyang mag-message, nag-scene zone. Then, nagkita sila ng birthday ni Mr. M. Parang wala lang nangyari. That's showbiz eh. Yun ang Ganun na ganun sinabi niya. Diba? Showbiz. Sabi niya. Yun ang buhay. Meron pa kasi sinabi na parang gusto niyang, parang sinabihan siya na parang Rumakit. Umakyat sa entablado for a fellow, parang na, okay lang, sige, go. Pahig siya kahit walang bayad kasi kaibigan, parang gano'n. Kaya parang masama yung loob niya kasi nung siya na yung humihingi ng pabor, scene zone lang siya. Wala eh. Ganun talaga eh. Hindi mo talaga ma-expect True. yung... Parang sa showbiz, parang di totoo yung kasabihan na yun di ba yung may kasabihan tayo na kung ano ang pinakita mo, yun din ibabalik sa'yo. Parang sa showbiz, hindi mo ma-expect. Hindi nag-apply yun sa showbiz. Although, kaya mabibilib tayo kapag may mga artista na nakita natin talaga magkaibigan na matagal na panahon. Kasi nga, hindi ganong kadaling makakuha o makakita ng talagang kaibigan at tunay na kaibigan sa showbiz. True. Diba? Yung mga matatagal na,
Alam mo yung mga surprise lang sa mga birthday. Alam mo yung mga talk show, di ba? Yung mga a-appear na matagal na sila magkaibigan. Minsan pa nga, hindi mo akalain na magiging magkaibigan. Tulad ni Miss Carmi Martin tsaka ni Gladys. Oo, di ba? yes. Parang hindi ang layo ng agwat ng edad nila, pero ang tagal nilang magkaibigan. Si Gladys naman kasi for general audience yan pwede. Or general patronage. Parang nakakaawa yung video nung marami. May mga iba pang sinabi siya na ano. Yun nga, sabi nga niya, napilayan nga daw siya. Wala man lang nangumusta sa kanya. Yeah, parang sakit noon. Pero alam mo, parang feeling ko kasi yung Hank, si Carlos nga yata yung hindi nila ganun during those time Well, yeah, they are one group, pero hindi nila or aminin na natin, kahit naman nung time na yun, hindi din ang competition nilang Totoo. Hank, diba? Nakikipag-compete din sila sa isa. Yes, sabi kanya-kanya they don't say that. Yeah. They don't say that, pero may kanya-kanya silang galawan, Tsaka kasi nung pinagsama-sama sila, mga solo artist kasi sila. Coming from solo. Dieter Ocampo, Piolo Pascual, Jericho Rosales, Bernard Palanca, tsaka nga yan si... Diba? Iba siguro yung dynamics kung Parang Ginwino kayo. Parang SB19, parang Bini, parang gano'n. Kaya may emotional attachment pagka nagkawatak-watak. Pero ito kasi may mga solo career tapos pinagsama-sama. Parang ang Mahirap. hirap. Yeah. Well, that's life. That's right. Eto, say ni Jelly Au, wala nang kasal na magaganap. Knows mo ba si Jelly Au? No. No, really? Pangatlong na natin yun, report. Si Jelly Au po yung... Dahil lang na balita siya kaya kilala ko. ganun naman talaga. Parang club DJ na si Jelly Au. Siya yung nasangkot sa bugbugan involving yung ex naman ni Carla Estrada na si Jam Ignacio. So, eto, nakikita natin, medyo ang laki na ng improvement mula nung yung pagkakabugbog sa kanya, yung unang video niya, yung unang litrato niya. Ngayon, syempre, alam niyo yung mga netizens, sinasabi, naku, sa simula lang yan, magkakabalikan din niya, ikakasal niya, dahil nga engaged na sila. Tapos nagsalita yung kapatid ni Jelly at sinabi na, huwag mo nang babalikan yan or else magiging kwento ka na lang talaga. Tapos nung si Jam, wala daw. Meron. Okay. Ito naman si Jam, biglang hindi muna siya nagparamdam, tapos nagpa-interview siya, humingi siya ng tawag, nag-apologize siya, at gusto pa rin niyang pakasalan si Jelly Au. So, syempre, ito na, naku, magpakasal yan. So, ito na, nagpa-interview si Jelly Au at sinabi niya na walang kasal na magaganap dahil, syempre, dun sa nangyari at unang-unang konsiderasyon niya yung naramdaman ng kanyang ina. Yes, gagawin niya daw yung para sa nanay niya. Unang-una sa nanay niya na talagang sumama ang kalagayan. Sabi niya, dahil doon sa nangyari sa kanya, syempre nanay yun. Siyempre naman. Tapos, kaya hindi na daw talagang wala raw kasal na magaganap at tuloy yung isinampang kaso. Yun naman ang sabi nung Jelly Au. Buti nga medyo nag-improve na siya. Medyo naghihilom na yung mga sugat. At yun lang naman yung... So, walang kasal na magaganap. For now. Charot, hindi. Yeah, for now. Hindi natin alam. Pero, di ba? Kung baliw-baliwan din yan. Alam mo na, may sa pagdating sa puso. You never can tell. Talaga, nakalimutan mo na yan. Sabi nga na inulit ni. Ang we can never ito mga Marites, Jody Santa Maria, focus muna sa vlogging career. Mr. Prof, di ba? Nakakatuwa naman. So you were there? You were there. I thought you were invited. Hindi nga nakakaloka nga. Nalagkita pa kami noong Thursday, chika-chika pa kami. Pero binanggit naman niya na ngayong March 4, magsisimula na yung kanyang YouTube channel, yung JSM channel. Actually, 13 years ago pa ito na envision niyang gawin nung pagkatapos yung nag-aral ng kanyang psychology course, di ba? Pinayuhan siya ng kanyang dating manager na chung ganyan. Bakit hindi na lang daw gawing content? Since naging busy ang lola mo, pero this time, tatlo ang mga shows. Sa YouTube channel niya, mayroon yung, nasaan ba yung isa dyan? Live Light. Tuwing Tuesday yan. Tapos yung JSM Tours, tuwing Thursday. At saka yung Let's Drink to That, tuwing Sunday. Wow, you did your assignment? Let's Drink to That, kasama niya dyan si China Crab, yung komedyante. China. May isa pa daw. Sino ba? Si AC Soriano. Si AC Soriano. Si AC ba to? Hindi. AC Soriano, tama. Si Regine yan. Ay, hindi. Hindi nga, si AC Soriano nga. I mean this one? Si AC?
O tapos... Soriano ba? Okay. Yun daw. So yun, pero hindi naman ibig sabihin daw ay ano siya, iiwanan niya na yung pag-arte niya. Ayan, Jody, binalita namin ha. Nakakatuwa Kanina naman. yan, launch. Paano niya iwanan? Ipapalabas pa lang yung movie niya sa Regal na Ano ba yun? Ang ganda ng Diba trailer. nakita ko sa trailer ka? Yung mo. Oo, na may nabuksan yung third eye niya. Mukha nakakatakot na to this time. Ano ba di yung member Alam mo, sorry ako talaga, wala pa. Feng Shui 1 pa lang din talaga yung natakot ako. Wala ako kasi kanina. Alam mo yun ang gusto ko sa'yo eh. Ako na yung tatapos. Ikaw ba yung Yung trailer nakakatakot in fairness. Pero alam mo naman, sa dami ng mga horror na trailer na horror na napanood natin na Pinoy. Pero pag pinanood mo na yung action, hindi ka naman natakot. Kaya nga sisigundahan ko siya, baka this time. Mamaya na. Mamaya na sa line-up ba yun? Okay. Sa line-up yun, di ba? Nasa blind item? I wasn't there. Ito yung balita naman na mainit kay Baron Geisler. Muli na naman nasangkot sa gulo dahil daw sa kalasingan. May warning din sa nagkakalat daw ng maling impormasyon. PhD nabalitaan namin yan. Kanina lang yan, di ba? Parang kanina kahapon. Kahapon pumutok pero kanina may nag-gabi. Yes. Oo. Na nakulong siya sa Cebu. Nang ilang oras daw. Ilang oras lang dahil piniyansahan siya agad ng kanyang wife. Parang ang sinasabing dahilan sa sobrang kalasingan. Pero hindi naman naging malinaw sa akin. Ano ba ginawa ni Baron? Uminom daw. Tapos Bawala. Violation ng na ganon. Violation ng ordinance ayon sa sa Mandawi, Cebu ito nangyari. Talaga based na siya sa Cebu pamilya niya. Anyway. Nakakaloka, may ganyang mugshot keme. Na sinasabi ng iba daw na fake nga daw kasi parang luma na. Pero... Hindi, may date Yes, pero... Baka kinabit lang yan. Hindi. Mismong yung pulis na nag-imbestigat ng humuli ang nag-report na totoo yan. Pero alam niyo ba may lumabas din na picture or video na nakasama si Baron, parang it's like a storycon or something Kaya kasi nasabing parang peke o part nung Hindi kasi may mga pulis na nagko-confirm. Binabalita nila sa Cebu na nabalita rin sa news Oo, sa mga legit na mga organization. Hindi, yan yung reklamo ni Baron na sinasabi niya na merong fake na hindi daw may misinformation. So may may Facebook post si Baron kanina. Sabi niya, breaking my silence. So, taray ni Baron, There's a lot of misinformation circulating, especially from news outlets that failed to verify the facts before reporting. Irresponsible journalism has blown things out of proportion, creating unnecessary confusion. I want to make it clear I'm okay, and I'm seeking legal advice to address this properly. To those who continue to stand by me, thank you. Your support means everything. Grabe ang share sa kanya, 1.6K. 1.6 thousand ang shares. Hashtag Truth Matters and hashtag Grateful. Pero, hindi naman niya dyan sinasabi, hindi naman niya kino-confirm or dinideny. Diba? Kasi according to the report nga, pero ano yung sinasabi kaya ni Baron na misinformation na parang lumalabas na fake news or ganon. Baka yung ibang binabalita tungkol sa kanya. Pero ako napanood ko kasi at least sa 2 news organizations sa Cebu na talagang nagsasalita mismo yung authority, yung police. Babae Parang kung sino mang yung investigador na babae na kinikwento niya yung pangyayari. Na tapos bakit nila pinansihan kasi nagwawala na nga daw dun sa mismong sa bahayan nila or kainuman or something na nagbabalibag or nagbabasag or something. Tapos may nagreklamong kapitbahay, hinuli nila. Tapos nakulong for a while, tapos pinansahan na ng wife. Wait, nasabi ito ni Russell Joseph Tuliao, last year pa lang nangyari. Sabi ni Ogie Diaz kanina. Ewan natin. Pero nakalagay Feb 20. Saturday or 24 ngayon Saturday. Tama nga. Diba? Kasi kinalaro na niya kagad dun sa minessage post ni Baron. Hindi rin klaro kung ano yung misinformation. Tsaka walang denial kung talaga bang nahuli siya. Kaya hindi klaro din naman yung statement. Sinabi lang niya fake news or... Yung mga taga Cebu po namin mga kamarites dyan, baka pwede po kayo mag-provide ng info. Kasi sabi ko nga, yung napanood ko na balita from Cebu. Eto, meron comment. Sabi kay Baron, sir, kasuhan mo din to. Saan start? Sa Cebu yan. Davao to. May Cebu, may Davao.
was detained for several hours at the custodial facility of the Mandawi City Police Office on Saturday, February 22, after being arrested for causing a disturbance. Yan yung napanood ko. Yun din, di ba? Kaya nga, hindi ko nga ngayon maintindihan din, ano kaya yung tinutukoy ni Baron na misinformation sa kanya. At nandun siya sa punto na magsistick ng legal advice. Dahil siya nangyari sa kanya. Yes. Tawagan kaya natin si Baron. Actually. Obviously, mga post. Pero alam mo talagang sana talaga si Baron, time will come na overcome niya yung alak. Yung kahit may makita siyang alak dead man na. Kasi diyan talaga siya na very true to life sa kanyang role dun sa Incognito. Diba? Isa siyang officer doon na baka daw part pala na Incognito yon. Ito. Pero kasi yung role niya doon, isa siyang military doctor na hiniwalay ng asawa, tapos natanggal siya sa serbisyo kasi lasenggo siya. Yun. Baka yun nga yung mga sinasabi niyang, kasi kinunek doon sa Incognito. Ako baka request na dapat totohanin kaya tunay ang iniinom. Ay, aray ko. Ito mga usapang lang po ito not necessary. Nangyari na yan, alam ko. Ewan ko kung di-deny di Baron to. May alam Baron naman. Pero parang may shooting na kung saan yung role talagang tapos tinatago niya yung alak sa totoong alak ang nilagay niya or something. Pero nakakubli doon sa isang parang ano man yung lalagyan na yun. Naku, hindi ko makakalimutan niya si Baron dati kasi nung kasagsagan ng pag-inom niya. Nag-guest niya sa radio show ko. Tapos maaga siyang dumating. So nasa baba siya. Di ba yung sa 7-Eleven yung mataas na inumin? Parang tawag doon, Slurpee. Slurpee! Yes! Nabalita yan. Dinala sa taas. So yung pala. Pero may amoy ko. Nge. Tapos inaano ko, binabastos na ako talaga. Parang, ano ginagawa niya sa'yo? Hindi, parang yung mga sagot niya sa hindi yung mga sagot niya sa akin. Parang barubal. Barubal na. Tapos sabi ko, amoy ko talaga yung Kemi. Pero noon pa yung kasagsagan ng kanyang pag-inom. Ako rin nung kasagsagan niya, lagi kong kasama rin yun. Alam mo si Baron nakikita buti nga walang nangyari sa amin. Ay, sure ba? Inuulit ko ang tanong. May nangyari ba sa inyo? Muntik na. Alam mo yan, Baron. At least namin ko ha. May naalala tuloy ako. Muntik na pero wala po. Ibigay mo sa akin blind mahal ko ang mami niya at saka yung kuya. Ano naman? Kada lagi akong dinadala ng laing. Tama naman ng yun. Tuloy mo nga, ano ba yun? Baka may iba lang. Muntik na po. Muntik na po! Thank you sa 1K viewers po natin. Pumunta ka nga dito. Pero hindi alam niyo si Baron, kung titingnan niyo he's really trying to change. He's really trying na ma-overcome niya yan. Kasi napanood ko na yan nag-testimony sa church and all. So nakikita ko sa kanya, nandun yung desire niya na magbago at maiwan yung bisyo na yon. Kaya lang, para nga talagang may kumatawag sa kanya na siguro pag may nakita siyang alak o may naamoy siya, kahit siguro medyo malayo na amoy, iba yung pang-amoy niya, ayun na. Alak lang talaga. Kaya sana talaga, yun talaga, ma-overcome ni Baron. Nakainuman na niya si Alan Diones? I'm sure. Ano ba? Malakas ang minum yan iba. Oo, I'm sure. Kasi mga panahon pero si Alan, nagwawala ba si Alan pag nalalasing? Hindi. Diba? Si Alan. Sabi niya. Siya na naman. Alak naman. Kasi alak kay Alan Part na naman ng show si Alan. Correct. Oo naman nakainuman. Ano ba? Panahon pala mga cables and all. Oo, diba? Hindi ganun sa Alan. Wow. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Unahin na po muna natin si Robby Domingo, nakatanggap ng pagbabanta mula sa Don Bell fan. PhD? Yes. Ang nag-post ito, si Tita Long. Hello, Tita Long. Si Tita Long ay isa sa mga veteranang fan. As in, sabi niya nga ay 3 dekada na siya. Okay. So, ang parang pinaka-ano niya ngayon, idol, ay nasa na ako? Ito yung muna, ano ba? Parang malitong, hindi
Hindi, ito sinundan ko, tungkol nga kay Mami Min. Ito yung number 1. Iba yung number 1 na bago. Kasi naman Robby Domingo, tama ka. Sige, hindi, ang report ko yung kay Mami Min na eh. Mamaya na sa'yo. Si Ano ba nauna? Oo, kasi nga, in-arrange. Okay. PhD, Okay, anyway. Una nga yung ugbo. Sige, okay. Kay Flash Robby, mo nila. sige, go back tayo kay Robby. Yan. Yan, kasi di ba si Robby ay isa sa mga, anong tawag doon? Hindi host eh. Anong tawag sa ganon? Yung role ni Robby sa... Pilipinas Got Talent? Oo. Yun nga, host Host naman ba? siya. Kasi ang mga Backstage host. Tama. Parang Yan ganon. siya. Backstage host. Oo. So, ngayon, ang isa na sa mga magiging judge ay si Catherine Bernardo, di ba? Si Eugene Domingo, si Donnie. Donnie Pangilinan, Si Garcia. At saka si Freddy Freddy. Garcia. Sila pa rin. So, dahil alam ng lahat na si Robby at saka si Catherine ay talaga namang close. Kaibigan, Oo. So, hindi pa nag-start. Ito na. Meron ng nagbabanta kay Robby. Sabi, ay subukan mo lang na i-match si Donnie at Bernardo Cat. Ready ang solid supporters ni Bel Mariano na ibas ka mula ulo mo hanggang paa. Huwag mong itolerate yung kalandian ng peste mong kaibigan. Grabe! Kasi grabe! Grabe naman yung ano. Kaya nga yung sagot ni Kaya Robby sumagot si dyan. Robby. Grabe yung Hindi buo. ito, tama lang na hindi ito pinalagpas ni Robby kasi hindi naman nga naman tama, di ba? Kasi naman, sabi niya, can I consider this as a threat? Can I take legal actions against this? I don't tolerate this behavior. O, diba? Tama naman. Kasi mababasa mo ngayon doon, ang dami naman nagsabi na parang, Sir Robby, wag po kayong, isa lang siya. Parang, kumbaga, hindi porket itong kusino man na nag-post na yan, hindi daw ibig sabihin yan na sinasakop na niya Oo, nire-represent niya yung yung buong Bernardo fandom ni Bel Mariano. Oo, meron mga di violent reaction dito. Hindi pa nga tayo may air. Kanina. Di ba? Diba? May nagbabagulant reaction na. Correct. Pero grabe din talaga mga fans. Ganon ano? sila. Oo. Dictating. may sabi rin Tandaan na. ninyo, ang mga love team ay hindi ibig sabihin. Sa totoo, ganon din sila. Ito ba ewan ko Kaya sa- may on and off. Sabi ni Patty Cream. Velasco, troll po yung fan na nagbas kay Robin Domingo. It was confirmed by the different official fans Totoo club daw. ng Don Bell. Troll. Troll, o, diba? see? Kinonfirm yan ng fans ng Don Bell. Pero hindi natin maaalis na mag-react ng gano'n Oo, si Robby. tama naman. Kasi syempre, Oo, bilang diba? protection din naman sa kanya yun. Dahil Sarili, ibabash na mula ulo hanggang Saka kasi paa. showbiz, ganda naman talaga di ba? May mga time na pwede kang manukso, tuksuhin mo o ganyan. Parang Nagsimula ngayon, naalala mo yung tuksuhan na yung di ba, nung magkahiwalay na yung Katniel. Tapos parang may kasal ba yun na inom-inom something na may Yeah. di ba, naalala mo yun? Hindi, kasi di ba? Ito yun si Robby yun eh. Actually, hindi naman kasi na-confirm. Although, may mga nagsasabi nga na parang nag-attempt daw si Donnie na manligaw kay Kat. May ganon talaga. si Donnie. Kaya mainit ang mga Don Bell fans. Oo, pag may kay Catherine. ganyan, dahil dyan, may Dahil kasunod. Ang kasunod nito, ito, Kat Den, friends na lang talaga. Talaga. Catherine, papartan nga kay Donnie. Yes. Mr. Fu. Dahil dyan, nga ito nga, lumabas nga yung kay Robby. Pero bago pa maghanas si Robby, para lumalabas na yun na merong magaganap na Kat Don. Tapos, yung pamangkin ni Rico yan, i-prepare kay Afi, i-prepare naman kay Bel Mariano. Oo, yung Afi yan. So may lumalabas na sa social media na may Merong picture ni Catherine yung Bernardo tsaka ni Donnie Pangilinan, tapos yung si Alfie ba? Alfie or Afi. tsaka si Bel Mariano. So lumalabas tapos nagatungan pa nitong yung kay Rob Domingo. Okay. So pero wala namang confirmation, wala namang nagsasabi kung tuloy ba yon o saan ba nanggaling o naisip lang yon ng mga netizens. So pero in fairness, nabugbog yung social media nung ganong konsepto na may Kat Don at merong Bel Mariano at yung Afi. Tapos bigla naman sa YouTube ni OG Diaz, nabanggit niya na hindi daw, ayon daw sa kanyang source, na hindi daw talaga nanligaw si Alden kay Catherine at talagang friends lang sila. Hindi daw tumigil na ng panliligaw. Yung nabasa ko, hindi daw talaga nanligaw. So parang lalong umingay yung
Catherine Bernardo tsaka Donnie kasi parang exit friend na si Alden. Tapos makikita naman natin na si Donnie Pangilinan at si Catherine same network. So napakadali nga naman kahit bukas. Pwede sila magsama. Lalo't may bagong show. Tapos may bagong show. Diba? Para bug. So hindi naman din natin alam, baka naman parte lang din ng promo ng show dahil magkasama sila bilang horado. Although may istorya na noon na niligawan umano. Niligawan naman talaga. Oo, may nagsabi talaga. Although, syempre, hindi naman nila inaamin. Pero from reliable sources, nag-attempt na. Naligawan. So, tapos, biglang fast forward, magkasama sa isang programa, tapos ilo-launch yung programa. So, posible naman talagang i-pair. At nasa isang network sila. Tapos yung Alden Kaya nagingit-ngit. Tapos yung Alden tsaka yung Catherine tapos na for now. Wala pa namang follow-up kasi kakatapos lang naman ng pelikula. Milyones na kinita. At dahil doon, speaking of Alden, correct. Deadma siya. Deadma dumet. Kasi sa isang event, latest lang to, recent event, sa parang affair ng nina Dr. Vicky Bello, nagkita-kita sa isang last week lang yata ito. Para may party-party. Natanong itong si Alden kasi lumabas nga yung balita na yun na nga, tumigil na siya sa panliligaw kay Catherine. So eto ngayon ang parang hindi naman sinagot ni Alden kasi dead mga lang daw sabi ng mga nakipagbalita sa akin. Dahil sinasabi ng mga naniniwala, kasi tumigil na kasi sila na. May mga ganong issue na kaya hindi na nanliligaw. Sino pang manliligaw pa ba yan kung sila na nga? Kaya lang since may mga individual projects daw na ginagawa, hindi kanya-kanya muna dahil si Alden busy rin naman sa mga maraming. Kasi ang daming pinukol na mga mas pangit na salita kay Alden na cashew user, ganyan daw talaga na ever since. Pag natatapos ng gawin ng project at kumita na, dead man na bababla, may mga ganon. Totoo yan, meron pa nag-enumerate sila ng mga babae. Oo, di ba? Meron ako nabasang ganyan na enumerate nila na parang alam nila yung nangyari. Na parang gano'n. So ngayon, parang nung tinanong nga doon sa event, ito quote ko yung event mismo ni Ma'am Vicky Bello sa isang may nagkwento sa atin na nung tinanong si Alden tungkol doon, hindi na nagsalita si Alden. Deadma lang siya. Anyway, ang alam ko talaga, kung si Alden, ayaw na niya magkomento pa, magdagdag pa, magbigay pa ng anumang pahayag. Kasi nga naman, parang, hindi naman natitigil eh. Kumbaga parang netizen so ang mga tao, kung ano gusto nilang paniwalaan, kahit mag-explain ka, paniniwalaan nila yung gusto nila. Basta ang alam ko, at the end of the day, ang daming mga speculations, ang daming tinothrow na kung ano-ano, lalo na kay Alden. But at the end of the day, it's still Catherine and Alden lang ang nakakaalam kung ano ang totoo. Kung may namagitan ba sa kanila, kung sila ba, kung friends lang sila. But from a very reliable source, ang sabi sa akin, they are still okay. Ibig sabihin, na they are still okay, it could be yung friendship nila o kung anumang closeness na develop sa kanila. Tuloy-tuloy. Yes. But maybe it doesn't mean na they are romantically or what. Pero ang sa akin, ang mahalaga, okay sila. Kumbaga, ang dami-dami lang talaga mga spekulasyon ng kung sino-sino. Alam nyo, like si Alden, sinasabi, parang pagkatapos ng project, wala na rin. Alam nyo, ang hirap din ng kalagayan nila kung titingnan natin. Kasi pag may project, pinupush talaga na, ganito gawin nyo, ganito ipakita nyo, di ba? Siyempre, part of the promotion, aminin natin yan. And at the same time, nagiging close din naman kasi during that time, kayo yung palagi magkasama. O pag may bagong project, aminin din. Pinagabawa lang ka naman na, medyo wag na mo nang mention nung kasi tapos na yon, ito muna. Yan ang totoo, yan din ang isa sa realidad. Aminin na natin ng pelikula at ng telebisyon. Lalo na kung ang proyekto ay umiikot sa love team or umiikot sa romance angle. Yun lang. Basta ako, ang alam ko, okay naman sila at saka, yun nga, sila talaga nakakaalam kung ano ang totoo. Yan ba yung pinahayag ni Marilyn? Another at saka wait lang, sabi na, feeling ko, itong si Alden, sa dami na nga ng kung ano-anong speculation at kung ano-anong mga tinothrow sa kanya, nag-IG story siya kanina. Sabi niya, food for thought. Mind your own business. So parang, bakit nagbiglang nagganitong post si Alden? So feeling ko, hindi man directly,
baka ito na yung kanyang gustong ipahayag sa mga... lumalabas at nagpa-viral baka na kung kanya-kanyang ano. haka-haka, kuro-kuro at gumagawa ng mga kwento. Yun na. At least siya, mind your own business. Diba? Hindi At ang ganda. Hindi consulting legal At least consistent, di ba? Kasi according to my source nga doon sa isang party na recently lang, talagang hindi nagsalita. Deadma lang siya. Okay. Diba? Another ugbo, mga marites. Mami Min Bernardo, nagpahayag na huwag maniwala sa fake news. Anong news to, Miss PhD? Di ba nga kasi, may balita na di umano si Daniel at si Catherine na naman daw. Nagkabalikan daw. Ayaw tumigil. Na si Daniel daw ay nakikita nga pumupunta uli kay Catherine o ine-entertain ni Catherine. At ang pinaka-latest nga na di umano ay na sila uli. Kabalikan. So, tinanong yata si Mami Min, although not directly yung mismong tanong na yon. Pero ang sagot ni Mami Min, huwag kayong maniwala sa fake news. Sa fake news, oo. Tapos may kasunod pa doon. Ang tanongin nyo si Tita Long. Si Tita Long gumatay. Ako kasi, kasabayan ko halos yan. Kaya ko talaga siya. Isa sa mga supportive fan talaga, lalo na ng mga taga-ABS-CBN. Yon. So, kanina, minessage ko siya. Sabi ko, pero showbiz din tong si Tita Long eh. Ang sagot, sabi ko sa kanya, Tita Long, ano sabi ko? Tita Long, sabi sa'yo daw tanong. Kaya ask kita, ano nga ba ang totoo? O yan. Ano ang alam mo? Sabi ko. Ang sagot. Ang sagot niya, Diyos ko, pag tungkol sa love life, wala akong ebidensya eh. Basta ang alam ko lang, madaming nanliligaw kay Kat. Pero personal opinion ko lang naman to na sa tingin ko, nagpo-focus pa si Kat sa mga projects niya. Sa PGT serye na gagawin at sa movie na naka-line up ang Elena. O, di ba? Tingin ko din, personal view ko din, di pa siya ready makipag-BF commit sa mga oras na to. Kaya let us give her space. O, tari di talong haba lang ano mo. Sabi ko ngayon, si Daniel ba nanliligaw nga ba again? Ano? Kahit sino magtanong, yan ang sagot ko. Pero kung dumating ang araw, may maporsiyan si Kat, welcome daw sa kanila, kung sino man yon. O, sabit pa sa akin, paano ko malalaman? Hindi naman ako si Catherine. Sabi ko kasi, di mo ako sinagot. Nanliligaw ba again si DJ? Sabi niya, paano ko malalaman? Hindi naman ako si Catherine. Isa pa din naman akong, saka di ko naman nakakasama si Kat. Lucrecia Kalong. Basta yun. So, ayun nga. Basta kung ano man yung at least consistent so, tingin ko rin, sa sagot ni Tita Long na to, mukhang wala naman. Mukhang baka nga si Catherine ay enjoying her being single at saka dami niyang blessings, no? Kaloka. Ito na sa yung favorite. Sa Rose. Ano to? Premiere night ng Caretakers. Kanina po nangyari yan. For a change, ang premiere night ay hindi na night, kundi premiere afternoon. Dahil gihanap ito ng 2 p.m. ka SM North The Block. Alas 4 nag-start, Yeah, yun na lang. At dumating... Parang mas okay ang ganyan, hindi masyadong gabi. Oo, saka pabor. Kasi pag gabi, hindi kayo makaka-career. Anyway, pero wag naman 4 o'clock. Dimples at saka si Iza na nakakulay red. Sabi ni Dimples, parang ngayon na lang uli ako nag-red after, di ba, yung kanyang iconic role na Nakaderang ginto, yung bilang si Basta yung Mondragon. May Mondragon ako naaalala. Oo, Mondragon. Yung nakaano siya Danny ba? Danny? Mondragon? Daniela. Then si Isa naman, naalala niya, sabi niya. Kasi pag Monday, sabi nila, it brings good luck pag naka-red. Naalala ko tuloy ang ating namayapang din Manay Ethel Entertainment. Si Manay Ethel. Red siya kasi yung nagpauso niya ng paano. Tuwing Monday. Ako naman din talaga for the longest years. Pag Monday, naka-red ako niya. Ako sumusunod din. Sabi niya kasi, pag Monday, magsusuot ka ng red. Ayan, iniwala siya doon. Saan ng caretaker? So, hoping sila na yung it will bring good luck kasi nga showing na ito on Wednesday, February 26. Ang Caretaker po is a horror movie na sana nakakatakot.
Well, actually, mas magbabang ka dito dun sa kwento on Mother Nature, and Mother Earth, yes. Wala Mother Superior. Yeah, basta ang take away ko lang dito siguro. Napanood mo ba? Of course. tinapos namin. Hindi makapunta eh. Ako invited din ako. Matapos naman siya ng before 6. Oo. Basta ang take away ko lang siguro dito. Totoo din naman, bilang isang ina, ang mother, ang ginagawa mo lang is to take care of your children, di ba? So, yung Mother Earth din, ang ating Mother Nature, kung titingnan mo, binibigyan niya tayo ng reason kung bakit tayo nabubuhay, di ba? In a way. Pero anong ginagawa natin? Most of the time, nane-neglect natin na hindi natin iingatan ang ating Mother Earth. Parang lang, diba? Ganun din. Grabe. Diba? Talagang Rose Garcia, the movie reviewer. Na-take away ko lang talaga yan. Na-realize ko yan. Kahit naman sa totoo, magulang, anak, di ba? Ang magulang, lagi mong isipin lang yung kapakanan ng lahat anak mo. gagawin para sa anak. Pero ang anak, minsan, may tendency na ma-neglect nila at hindi nila alagaan ang kanilang magulang. Ang kanilang mother. Oo. Ako naman, nagustuhan ko dun sa movie, isang buong araw lang siya nangyari. Actually. Ang tipid sa costume. Actually. Kasi di na nagpalit ng mga damit-damit. Ganyan din naman invited, di ba? Pero magandang Basta, na-impress ako doon sa paggamit ng mga lengguwahe. Habang English ng English yung mga bata, sila yung mga mother naman, malalalim na Tagalog naman yung nila ginagamit nila kasi nga nakakonect sila sa nature. Masaya. Mukha naman kayo masaya. Oo, di ba? I enjoy. Let's be honest. Pero kung siguro hinahanap ng yung talagang masisindak ka. Titili ka na titili. Hindi siya yung ganong klase ng horror. Parang ang horror ngayon may kwento na, no? Bakit yung mga Hollywood naman may mga kwento, Dati noon, aminin mo, minsan Sorry, Hollywood yung nagsimula at nag-end, parang tili ka lang ng tili dahil biglang may gaganyan, di ba? Hindi. Ang horror mo dito nasa loob. Nasa loob! Iba din, Junardo! At least, I wasn't there. Yes! Kasi alam ko sinabi ni Isa to nung nagkaroon ng MediaCon. Sabi niya, it's a movie na pag pinanood mo once, parang gusto mong ulit-ulitin. Kasi na-curious ako na, bakit ko ulit-ulitin? Horror nga, hindi ko siya, parang wala naman akong horror So, ulitin mo? Uulit-ulitin. Sa 26. Naintindihan ko naman siya. So, hindi mo ulitin? Pwede naman kung may gustong tumama, di ba? At Ngayon itama po, ko. February 26, showing na po yan sa theaters nationwide. Directed by... Nakalimutan ko parang siyang... Yugo yata. No, Sugar Fryco. Yun na. Ay, alam nyo, nakikiusap din talaga sila Isa. Sabi niya nga, gusto natin na matulungan ang industriya. Tayo mismo mga Pilipino, suportahan natin ang Pelikulang Pilipino. Pinoy movies pero pana-Inglesan sila dun sa movie. Anyway, mula yan sa Rain Entertainment and Legal. Yes. Naging kapatid kayo si Iza kay Noel. Of course. Thank you from Bea. Bea_our spectator. $9.99 ang pakulay. Thank you, Bea, our spectator. Okay, another. Thank you. Chika mga Marites. Maris Racal, Lucky Charm na Direk Antoinette Hadauni at Dan Villegas, Prof. Yes, kasi nga yung kanilang Project 8 projects na Sunshine ay nagwagi po ng Best Film sa 14 Youth something category. Sa Berlinale. Yun, sa 70 Crystal Bear. Crystal Bear Generation. 14 years old kasi may mga kategorya pala yan. Ano 14 years old? Yung pang 14, para may level yung movie nila na pang teenager, pang 14 something lang. Tapos may mga pang mainstream naman na pang adults. Diba? Tapos nagwagi sila as best film. Yan, written and directed by Antoinette Hadauni. Doon sa kanila doon sa production outfit nila sobrang lucky charm daw nila itong si Maris kasi kahit nung ginagawa pa lang at pumutok yung issue na sa kanya iskandalo, cooperative, lahat ginagawa, bla bla. Dahil ang role niya diyan yung para siyang gymnast na nagtatabling-tabling. Oo nga, nag-aaral kaya si Maris? Ang husay niya. For that, o marunong na siyang mag-gymnast before pa? Baka naman nag-aaral. Tinuruan ni Anthony Jennings. Why not? Pero kahit naman ako,
kung si Anthony magtuturo, papaturo din ako. Pero magagalingan ka talaga kasi ang galing mag-Tagalog, ang galing mag-Ingles, ang galing mag-Ilongga, ang Ilonggo, tapos dito. So yun, nanalo sila. Italian pa, di ba? Yes, I love Maris. Ako rin. Yes, di ba? Thank you ba? Talented talaga siya. Fabulous Showbiz Authority, sabi ni Bea. Oo, so Keep up the good work. parang lucky charm nga daw si Maris kasi parang di ba after nung nangyari sa kanila dun sa nakaraang yung festival na medyo low daw yung moral nila, biglang umangat dahil napansin sila internationally. Congratulations So, naman yan, Pinoy Pride. Oo, oh, 70th diba? Berlin International Sa Film Berlin, Festival yan. why not? At rumampa nga itong si Maris dyan na yan ba ang suot niya or ano? Oo, yan. Yan na, Abis mo, hindi suot niya. nakatupis. Na may sampagita siya, kung tama ako. Tama, di ba? Yata, yun. Yun na. Congratulations! Congratulations, Maris, at sa Ito. kila Direk. Sa mga followers ng Blackman family, then na ba ng Blackman family? PhD, balita mo yung latest na yan sa Blackman. Yes, siyempre marami. Weekend din yan. Ito ay sobrang daming nagulat. Hiwalay na yun. Ang Blackman family, nakilala sila bilang mga content creator mula sa Australia. Sydney. Sa Sydney, Australia. Actually, para mga 3 years or 4 years pa lang talaga sila nagko-content o 3 years nga yata. Then, last year lang, nang inulan sila ng napakaraming endorsement dito sa Pilipinas. At isa din sila sa mga sparkle artists under influencers group. Yan. Sa GMA7 po yun. Yes, oo. So, nung Friday ng hapon, talagang ginulat ni Geraldine ang halos lahat. Yes. Nang umiiyak siyang upload or nag-post ng video niya. At doon niya sinabi na parang matagal niya iniisip kung si paano Geraldine. i-announce or ipagkatapat sa lahat na silang dalawa ni Joss Blackman ay hiwalay na. Actually, shocking. Alam mo, kahit ako, I'm hoping na at the end, bigla lilitaw si Joss. Kaya parang prank lang. Kaya sasabihin ni Joss na it's a prank. But unfortunately, until now, ang dami ko pa yung nababasang comment na nagsasabing nasa na daw yung part 2 ng video ni Geraldine na kung saan sasabihin naman niya, it's a prank, or baka may nagsasabi pa na si Joss daw malamang ay nasa ibang lugar lang. Maybe may work out sa ibang lugar, kaya sinasabing separated sila. So, yan. Tapos, since then, ang dami-rami ng mga comment, basically bad comment, negative comment, ang talagang pinupuntirya si Geraldine. Nandiyan, parang inaano nila na, yan, dahil sa pagiging content creator mo, lahat na lang kasi, nilalabas mo, parang si Joss mukhang kawawa, parang inaapi mo palagi sa mga video, may mga ganon, or parang gusto ng pagod na yung tao, yung ganyan. Ang dami. Wala pa naman sinasagot si Geraldine in all fairness. Tapos nag-upload lang siya na nag-upload pa rin. Then kanina, I tried, kasi di ba na-meet ko naman si Geraldine. At, ayun. So, nag-message ako sa kanya. Sumagot naman siya and I appreciate it. Sabi ko, how are you? Ayan. Sabi ko, is there anything you want to say or express? Especially seeing some comments, ang dami talagang hindi okay. Ang sagot ni Geraldine, talagang ang sabi, alam ko na kung ano sinasabi niya. Alam ko na! Wala nga siya sinasabi! Go! Grabe. Hindi, share, naghihintay. On the side ka? Hindi, alam ko na kung ano sinasabi niya. Wala! Regarding the premiere. Basahin. Basahin mo na. Alam ko na yan. Alam ko na sinasabi ni Alan. Ganyan. Wala! Hindi mo si... Basahin mo na yan! Si Geraldine pinag-usapan natin. Si Geraldine. Anyway, With Jet and Nemo. Ito, I don't know kung may iba pang sinagot si Geraldine, pero so far sabi niya, hi Ate Rose, I'm doing well. Joss is doing well too. We're friends, can say a lot, but we are in good terms. Nothing messy happening. Sobrang daming comments from everyone, pero I can't really say anything. We're in the public eye, they are allowed to have their own different opinion. Pero as for me and Joss, everything that they are saying are just speculation. Masakit basahin pero wala namang katotohanan. Especially sa mga comments nila sa akin. Joss and I are both happy co-parenting the kids.
we're both doing a surprise for the kids this week that the kid has been asking for years. Lang sabi niya. May mga iba pa siyang sinabi pero off the record na. So, basta yun, it means hindi talaga siya prank, hindi siya Totoo talaga na nag-iwalay na or sila. anything, or parang for the content lang. Well, ako sabi ko naman sa kanya, ako nasasad ako. Sabi ko nga, I hope at the end you still choose each other or yung ano. Pero that's beyond our control. Sila na yung nakakaalam at hindi naman natin alam talaga kung ano talaga yung totoong namagitan o nangyari. Kasi sabi nga, sa social media kasi, huwag nyo kasing seryosohin lahat. Di ba? Not everything you see in social media, ay yun na yung kabuuang picture. Yes. Siyempre, hindi naman natin ipopost kung ano yung hindi okay eh. Kung ano yung malungkot, kung ano yung post mo ba nag-aaway kayo? Siyempre di naman, di ba? You will post kung ano yung katingin mo, ma-inspire din naman yung mga kanood. At saka yung kung saan ka talaga sinusundan ng mga followers mo na nakakalungkot lang. Sana yung take nila dun sa akin na yung nga kina Jet at saka kay Nemo maayos kasi mga bata pa itong involved din. Mukhang so far naman, mukhang okay nga silang as co-parenting. Well, yun lang. ano mangyayari sa kontrata nila sa Sparkle Night? Yun ang hindi ko pa natanong. Pero kasi they are as Blackman family eh. For the sake, di ba? Siguro may mababago. Pero parang alam ko, bago naman yata nag-announce si Geraldine, nagsabi siya siguro sa mga I'm sure. mga brands. Sila. Sa Abangan natin yan kasi yun. Hoping for the best para sa the Blackman family. Napamahal na sa milyon-milyon talaga nilang mga Nag-aral daw followers. ng gymnast si Maris, kaya ganun siya. Ilang artista siya, gagawin naman din niya yan. Bakit ba kami background ni din Maris, siya? Ayaman na si Baron. Okay mga Marites, dami diba? Ang dami namin chika. Dami. Yan po isang linggong chismis mula sa Marites University! Susunod ng daho.